because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new day. Come on, clap your hands for Jesus. Hallelujah. And it's mine. Yes, it's mine. Yes, it's mine. I'll tell the author of my story. Yes, it's mine. You say, and it's mine. It's a new day written down in glory. And it's mine. Yes, it's mine. You say, I'll tell the author of my story. And it's mine. Can you sing this all the time? I am who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. Sing. Come on, lift your voice for Jesus. Woo! I am who I am. You tell him, you declare. I am who I am because the I am tells me who I am. Yes! I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory. Yeah, yes, and it's mine. Yes, it's mine. Yes, it's mine. I'll tell the author of my story. And it's mine. Yes, it's mine. Yes, it's mine. And name written down in glory. And it's mine. Yes, it's your name. I'll tell the author of my story. And it's mine. Yes, it's mine. And it's mine. Yes, it's mine. You tell the church. And it's mine. Yes, it's mine. You are mine, Jesus. We are yours, Lord. Hallelujah. You deserve the highest praise, oh God. Leave behind your regrets and mistakes. Come today. Come today. There's no reason to wait. 'Cause Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy.
the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Our Father in heaven, you deserve the highest praise, O God. You are worthy of it all, O God. That's why day and night, Lord, hindi naman sasawang magbigay papuri at pagsamba sa iyo ang aming Panginoong Diyos. Hallelujah. Come on, you sing this. Day and night, night and day, since your rise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night. Can you lift your hands, church? Come on, can you lift your hands as you sing this? Come on. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. We lift you up, oh God. Night and day, you are worthy of it all. Come on, you tell him how worthy he is. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve glory. You are worthy. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. Lift up our hands to Jesus, the love of all praise, our King of Kings. Hallelujah. You deserve the highest glory. You deserve the highest praise, Lord, and we give back all the glory to you, our Father. Spiritual maturity. It's time to grow up. Amen. Sabihin nyo nga po, it's time to grow up. Yan. Kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, grow up. Yan. Grow up, ha? Grow up. Hallelujah. So, there are so many things that we need to consider what is spiritual maturity. Amen. So before that, can we just pray na saglit lamang po? Amen. Can we just pray? Hallelujah. Lord, we thank you again for your presence in this place. Holy Spirit,
Lord, we acknowledge your presence here. I believe, O God, kakausapin mo ang bawat isa, ang kanilang mga puso at isipan ay bukas para sa iyong salita. Anumang bagay, Panginoon, sa iyong salita na mangungusap sa amin, handa kami, Panginoon, itong tanggapin. Dahil alam namin ito ay pagpapala, ito ay correction, ito ay pagdidisiplina, at higit sa lahat, ito ay magbibigay ng growth sa amin. Maraming salamat, Banal na Espiritu, tulungan mo kami to understand your word so that we can have a wisdom, O Lord, to apply it in our lives. In Jesus' name we pray. Everybody says, Amen. It's time to grow up. Maturity means it's not about age. Diba? Though kasama yon physical maturity, pero ang maturity in a sense, wala po yan sa edad. You can be a Christian for 50 years and still not be mature. Pwede po yun. Yung matagal ka ng Kristiyano pero hindi ka pa mature. Paano yun, Pastor? Tagal mo ng Kristiyano pero matampuhin ka pa rin. Konting bagay lang, mainitin pa rin yung ulo mo. Di ba? Wala yan sa wala yan sa edad. Minsan kala natin pag matanda na, ay, matured na yan. Hindi po doon na isusukat ang maturity. And maturity is not about appearance. Some people may look spiritually mature, but they aren't. They are not. Just because someone appears dignified, it doesn't mean they are holy. Hindi porket nakabarong, mature na. Mature yan, nakabarong eh. Ay, puti yung buhok niya. Tanda na, ay, mature yan. Akala natin, kapag nakakita tayo ng ganun, because of the physical appearance, we tend to recognize or acknowledge that person na matured yan. Pero hindi din po pala. Amen? Akala natin yung mga bagay na nakikita natin, yung pamantayan ng tao, okay, yung pamantayan natin, kasi yung pamantayan natin yung nakikita ng mata natin eh. At yun ang sinasabi, ay, matured siya. Yeah. Pero hindi po pala. And maturity isn't about achievement. You can accomplish much without being mature in your faith. Maaring marami ka nang nagawa dito sa church. Maaring ikaw pa nga yung pinakamalaking magbigay ng tithes or ano pa man. Ikaw na halos yung humawak ng buong ministry. And yet, you're not yet matured. Pwedeng mangyari yon. Yung parang ang dami mo ng achievement sa buhay, pero pagdating sa pananampalataya mo, hindi ka pa rin matured. At gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng spiritual maturity. And maturity is not about academics. A seminary degree or a Bible college degree doesn't make you spiritually mature. Hindi porke ikaw ay nakatapos na ng degree. Katulad po kami ni Pastor, kami po ay nasa seminary, we're taking our masters. Hindi porke nag-aaral kami ng gano'n, ay mature na kami. Yes, mature, mayroong mga gano'n, pero hindi yun ang sukatan na ikaw ay spiritually matured. Because we want that our maturity is, sige, next po. Paano natin makikita? You don't get to be matured by comparing yourself to anyone else. You become mature by comparing yourself to the Word of God. Amen? Minsan kasi yung maturity, akala natin yung mga nakikita natin sa mga tao. Yung pamantayan natin, puti ang buhok, matanda na. Okay, minsan tayo, ay, nag-aral yan. Ano pa yan? Cum laude pa yan sa seminary. Diba? Ang dami ng achievement. Ang dami na na-plant na niyan. Ang dami ng mga Bible studies na Hindi po yun yung mga achievements. Hindi po yun ang sukatan ng maturity. Yes, importante yung mga yon. Hindi ko sinasabing baliwalain yon, pero hindi yun ang sukatan ng spiritual maturity. But you compare yourself to the Word of God. Ang Word of God ay salamin
Amen? Kung yung sinasabi ng Word of God, nagre-reflect ba sa buhay natin? Di ba yun po ang salamin? It reflects who you are. Pinapakita ka kung sino ka. Kaya kung gusto mong makita ang maturity mo, basahin mo ang Bible. And when you read the Word of God, you reflect it to yourself. Nakikita mo ba yung sarili mo sa sinasabi ng salita ng Diyos? And that is how we see maturity in ourselves. At kung may bagay na pinapakita ang salita ng Diyos na kailangan natin gawin, baguhin, kapatid, doon nagsisimula yung pagbabago. At sa pagbabago na yon, nakikita yung maturity. Amen po ba? Nandyan pa kayo, church? Sabihin nyo, it's time to grow up. Yan. Isa pa, it's time to grow up. Amen. 3 major areas in our lives na tayo po ay dapat na lumago. Pero basahin muna po natin ito. Hebreo 5:11, 14. Ang hirap mag-Espanyol Marami pa sana kaming sasabihin tungkol sa mga bagay na ito. Ang daming gustong sabihin ni Pablo, no? Pero mahirap ipaliwanag dahil mahina ang pangunawa ninyo. Ay, si Pablo minsan parang nangiinsulto Parang hina daw ng namin, hina daw parang wala kaming utak. Di ba? Marami kasi it's about maraming rebuke sa mga letter at pagdidisiplina ni Pablo. Pero ito rin po ay napapanahon sa ating iglesia, napapanahon din po sa ating mga sarili natin. Maraming gustong sabihin ang Diyos sa atin. Kaya lang minsan parang yung pangunawa natin, ayaw natin unawain. Yun po ang ibig sabihin niyan, hindi po sinabing bobo ka. Ang sinasabi dito na ayaw mo unawain Minsan dahil sa katigasan ng ulo. Amen? Verse 12, dapat mga tagapagturo na sana kayo. Di ba? Ini-expect niya na marami na nagtuturo sa inyo. Sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Kaya kapag matagal ka na sa pananampalataya, kapatid, dapat nagtuturo ka na. Nagbabahagi ka na ng pananampalataya mo. Amen? At yun ang gusto ng Diyos. Dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Ngunit, hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Amen? Sabi nga sa ibang translation po dito, ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng panimulang aralin. Ibig sabihin, kailangan pa kayong turuan ng mga elementary lessons. Okay? Sige po. At verse 13, sabi po dito, ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa. Okay. Alam nyo, dapat pag Kristiyano na tayo, unti-unti, lume-level up tayo. Siguro maintindihan ko pa, mga 2 years. Pero alam nyo po, ang sukatan po lagi ng maturity, ang tinitignan po namin is yung mga disciples. Ilang taon po nakasama ni Jesus ang mga disciples? Sige, sinong makakaano dito? Ilan years po nakasama sa ministry ni Jesus? Diba? Almost 3 years po nakasama. Diba? At yung 3 years na yun, nakita nyo kung paano naging sanggol yung mga naging sanggol yung mga disipulo. Yung iba talagang, yung pananampalataya, pag ganun-ganon pa. Si James, na nagda-doubt. Si Pedro na laging mainitin yung ulo. Pero talagang on fire sa Panginoon. Tapos minsan parang nanlamig bigla. Nakita ng Diyos yung mga nila, imperfections nila. Pinakita ng Panginoong Yesus yung kanilang weaknesses nila. Pero nag-mature po sila. Kaya siguro yung mga 2 to 3 years,
Okay pa yan, na medyo sanggol ka pa. Pero pagdating na ng 5 years, kapatid, dapat unti-unti tayong lumalalim. Papunta ka na ng 10 years. Lalo pag 10 years ka, 20 years, dapat lumalalim ka sa Panginoon. Di ba? Ilang years dapat painumin ng gatas ang sanggol? Breast milk for babies is best up to? Di ba? Sa commercial noon. Alam ko, up to 2 years. 2 years. Okay? Sabi, pag 2 years old ka, gatas yung kakainin mo. Bagong Kristiyano ka, syempre, gatas yan. Pagpapasensyahan mo yan, iyak ng iyak. Syempre, ganun. Ikaw naman, alalay tayo, mga leader. Oh, di ba? Pero yung matagal ka ng Kristiyano, 5 years na, tapos 10 years na Kristiyano, iyakin ka pa rin? Gatas. Di ba? Hindi maganda tignan. Matampuhin ka pa rin. Magagalitin ka pa rin. Di ba? Hindi na dapat ganun, kapatid. Dapat may nagbabago sa'yo. Sabihin nyo nga ulit, it's time to grow up. Amen? Hallelujah. Ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa at walang muwang kung ano ang mabuti at masama. Kasi mga sanggol, di pa naman nila alam kung ano yung mabuti at masama eh. Pero ikaw na tumatagal na, actually, kahit nga hindi ka Kristiyano, alam mo mabuti at masama. Kaya lang, minsan dahil sa hindi natin alam ang salita ng Diyos, minsan nakakagawa tayo ng mga bagay na akala natin tama pero mali. Amen? Pero nung ikaw ay nakakilala sa Diyos, nare-recognize, ay mali pala yung mga bagay na yun. Ay dapat pala iwanan ko yun. Dapat pala hindi ko gawin yun. Amen? Ibig sabihin, nagmamature ka, kapatid. Nag-grow ka. Amen? Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may mga sapat na gulang na at alam na kung ano ang mabuti at masama. Amen po ba, church? Dapat alam natin kung ano ang mabuti at masama. Amen? Mabuti bang nagche-church? Mabuti bang nagpe-pray? Mabuti bang nagbibigay sa gawain ng Diyos? Mabuti bang tumutulong sa kapwa natin? Oh, di ba? E di gawin natin. Amen? Kasi alam nating mabuti. Amen? Hallelujah. Ituloy po natin. Hebreo chapter 6 na po. Tuloy. Kaya, sabi naman ni Pablo, kaya naman, bilang matatagal ng sumasampalataya, dapat na nating iwan ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. Amen? Ibig sabihin, hindi na po natin yung sinasabi ditong kalimutan, ibig sabihin, dapat na master mo na siya. Okay? Hindi ibig sabihin kalimutan, wag mo nang gawin. Ibig sabihin, dapat master mo na siya, hindi yung pabalik-balik ka ng grade 1. Di ba? Lumipas na yung 5 taon, nasa grade 1 ka pa rin. Aba, hindi ka malang, naawa na lang yung teacher sa'yo, ipasa na natin to, ayoko na makita itong estudyante na to. Isa ganun yung teacher naawa eh. Ipasa nyo na yan, ayoko makita yan. Sakit sa ulo. Amen? At magpatuloy sa mga malalim na aralin. Okay? So paano? Huwag na tayong magpabalik-balik pa sa mga aral tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa mga bagay na walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Mga aral tungkol sa bautismo, pagpapatong ng kamay sa ulo, muling pagkabuhay ng mga patay at paghahatol ng Diyos na magiging kalagayan ng tao magpakailanman. Ibig sabihin, sinasabi ni Pablo, huwag na tayong paulit-ulit pa na palagi na lang ako magpipreach ng repentance, magpipreach ng baptism, maggaganito. Na dapat alam nyo na alam nyo namang masama, dapat hindi na kayo bumabalik sa dati nyong buhay. Yun ang gustong sabihin ni Pablo. Na sana, ine-expect niya mga Kristiyano ay dapat hindi na bumabalik sa mga dati nilang buhay. Na alam natin yung dati nating pamumuhay ay hindi po maganda. Kung ikaw ay dating sugarol, binago ng Diyos,
Di ba? Hindi ka na dapat bumabalik sa pagiging sugarol. Amen ba? Kung ikaw ay lagi kang lasing, lagi kang naninigarilyo, hindi ka na dapat bumabalik sa ganon. Yun yung sinasabi ni Pablo na iwan na natin dapat yung mga ganong iwan na dapat yung mga ganong aralin ng pagsisisi kasi dapat alam mo na yan na pinagsisisihan mo na dapat yung mga bagay na yan. Amen po ba, church? Are you still there? Sabihin nyo nga ulit, it's time to grow up. Hallelujah, andyan pa sila. Grow up. Gusto nyo bang grow up? Gusto nyo ba? It's time to grow up, church. Amen? It's time to grow up. Sa halip, ano daw sasabihin? Sa halip, kung loobin ng Diyos, magpatuloy tayo sa malalalim na aralin upang hindi natin siya talikuran. Sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Ang hirap po nun. Bibigyan ka ng maraming pagkakataon ng Diyos para ikaw ay magsisi. Pero kung ikaw ay pabalik-balik doon sa kasalanan mo, pabalik-balik ka doon sa pamumuhay mong hindi maganda, kapatid, yung sinasabi dito ni Pablo, may hirapan ka na makapagsisi at manumbalik pa sa Diyos. Dahil you will reap the consequences of every actions that you will do. At kapag siningil ka ng consequence ng mga ginawa mong desisyon, maling desisyon mo, baka dumating ang time na hindi ka na makapagsisi at makapanumbalik sa Diyos. Paano? Paano kung bigla ka na lang na heart attack? Meron bang na heart attack na nakapagsisi sa Diyos? Teka lang, di ba ako ulit-ulit? Hindi naman pwedeng i-rewind yung buhay. Di ba? Hindi naman pwedeng ulitin yun. Natigok ka na eh. Tama ba? Kaya dapat hindi ka na bumabalik sa kasalanan, alam mong masama, hindi mo dapat binabalikan. Dapat lumalalim tayo. Bakit? Dahil ang paglalim sa Diyos, anong sabi? Ang paglalim sa aralin niya, yun ang kaparaanan upang hindi natin siya talikuran. Yun pala ang magandang pamaraan para hindi mo talikuran ang Diyos, ang lumalim sa Kanya. Sino dito ayaw talikuran si Lord? So it's time to grow up. Yun ang solusyon, kapatid. Hindi yung magpapa-baby tayo. Amen? Naliwanagan na ang pag-iisip niya. Nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit. Wow, praise the Lord. Tumanggap ng banal na spirito. Nakatikim na ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos at nakadama na ng kapangyariang ihahayag sa huling araw. Diba? Ito yung mga gusto natin eh. Yung we've tasted the goodness of God. Pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Amen? Tulad tayo ng lupang pinagpala ng Diyos na matapos tumanggap ng masaganang ulan ay tinutubuan ng mga halamang pakikinabangan ng magsasaka. Amen? Nung tinanggap mo si Lord, para kang lupang pinagpala ng Diyos. Nagiging fruitful ka. Nagiging masagana ka. Ngunit, kung matitinik na mga halaman lang ang tumutubo roon, wala itong pakinabang. Nanganganib itong sumpain na lang ng Diyos at sa bandang huli ay susunugin. Kaya kung ang buhay natin ay hindi ka pakipakinabang sa ibang tao, sa Diyos, matapos kang iligtas ng Diyos, matapos kang pagpalain ng Diyos, tapos wala man lang kapakipakinabang. Bakit? Hindi ka lumalalim eh. Niisip mo lang palagi, sarili mo, yun lang. Matampuhin ka pa rin, magagalitin ka pa rin, at kung ano-ano. Di ba? Sabi ng Lord, ay,
Ano ba to? Puro na lang mga matitinik na halaman ang tumutubo. Ay, bubunutin ko na lang to, sunugin na lang natin. Hindi napapakinabangan ng magsasaka. Walang nabe-bless. Amen. Sino dito gusto ang buhay niya nabe-bless? Di ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, uy, blessing ka. Kaya naman, mga minamahal, kahit na ganito ang sinasabi namin, okay? Sasabi ni Pablo, mga minamahal. Okay? Sino dito damang-damang pagmamahal ni Pablo? Namahal tayo. Amen? Nakakatiyak kaming nasa mabuti kayong kalagayan tungkol sa kaligtasan ninyo. Amen? Sabi ni Pablo sa inyo, alam ko, ligtas kayo. Sino dito ligtas tinanggap ang Panginoong Jesus? Amen. Makatarungan ang Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa at ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. Nais naming patuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo sa pag-asa nyo sa Diyos hanggang sa wakas, para makamtan ninyo ang inaasahan ninyo. Huwag kayong maging... ulit tayo. Huwag kayong maging... Sa halip, tularan nyo ang mga tao na tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya nila at pagtitiis. Amen? Hindi kinakalimutan ng Lord yung mga mabubuti mo. Kaya naman, kapag lumalalim ka, naglilingkod ka sa Diyos, meron kang gantimpala sa Kanya. Kaya hindi ka niya kakalimutan. Minsan kasi kapag tayo ay lumalalim sa Diyos, parang minsan nag-expect tayo, dapat may blessing agad. Hindi, kapatid. Magpatuloy ka kahit dumami pa yung problema. Alam niyo po ba, pag kayo ay naging Kristiyano, hindi mababawasan ang problema or hindi mawawala ang problema niyo. Mas lalo pang dodoble or titriple. Wala na nag-amen doon. Kasi hindi maganda, Lord. Hindi maganda, Pastor, triple yung problema. Pero ito ang kinagandahan, ito yung bentahe natin. May Diyos tayo. Na sa gitna ng unos, sa gitna ng mga problema natin, kasama natin si Lord sa bawat laban. Di ba? Kaya nga, hindi na bibitaw. Hindi na susuko. Pagkat ikaw, Jesus, ang siyang nagmamahal. Ako ay lalaban. Amen? Yun yung sabi sa kanta ng magtitiwala. Kaya pagkatiwalaan mo lang ang Diyos, kapatid. Kaya inaalaw ng Lord yung mga problema na yan sa buhay mo. Kasi it's time to gusto niya mag-grow up ka. Kung hindi niya iaalaw yung mga ganong problema sa buhay mo, hindi ka lalago sa pananampalataya mo. Amen? 3 major areas na gusto ko pong punteriin po dito na tayo po ay lumago. Una, simple lang po. Number 1 is? Parang walang kalablab naman yung pagkasabi nyo. Number 1, what is that? Love. Yan. With feelings. Love. Gusto ng Diyos na tayo po ay lumago sa ating pagmamahal. Matthew 22, verse 36 to 40. The greatest commandment. Dito po na-sum up lahat ng commandment. There are 600 plus na mga commandment ang Diyos. Pero lahat po yun, even the 10 commandments, it points out to this. May nagtanong sa kanya, Teacher, which is the most important commandment in the law of Moses? Sinusubukan dito si Jesus. Jesus replied, you must, basahin po natin, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Amen. Anong sabi? Love the Lord. Yung pagbabasa nyo, parang walang heart, walang soul, walang mind. Buhay ba kayo? Ha? Mga tao ba kausap ko dito? Ulit nga, you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. Buong pagkatao mo, mahalin mo si Lord. Kung sa asawa mo nga, talagang todo ang pagmamahal mo. Nung nanliligaw ka, talagang halos ibigay mo yung gusto mong ibigay yung buwan kahit hindi naman sa'yo yun. Di ba?
Gusto mo, pati yung bituin, inangkin mo para lang ibigay dun sa mahal mo. Diba? Isipin, ganun ka-passionate magmahal sa tao, dapat din sa Diyos, buong pagkatao. Kaya naman, pag pupunta ka sa church, dapat pumupunta ka dito talagang with all your heart, with all your soul, with all your mind. Amen? Kaya dapat tayo po ay nag-grow sa ganung level sa ating paglilingkod sa Diyos. Yung sa ating pagmamahal. Amen po ba? Kaya pag pumupunta ka dito, talagang ayaw mo mamiss. Sa umpisa, praise and worship, nandito ka na. Amen po ba? Kaya kapag praise and worship, kakanta at tayo ay sasamba sa Kanya, ay, sabi dun sa kanta, lift up your hands. Ikaw naman, hindi mo ginamit yung mind mo at nag-isip ka na. Sabi nung kanta, lift up your hands. Hindi mo ma-raise up yung hands mo. Amen po ba? Kailangan present po tayo. Amen? At ito po yung pangalawa. This is the first and greatest commandment. A second is equally important. Ano yon? Love your neighbor. Sige, balik tayo doon. Kapatid. Love your neighbor as yourself. Mahalin mo daw, yung katabi mo. Neighbor mo yan eh. The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. Mahalin mo daw sila, kapatid. Amen? And then next po is, the reason why we read our Bible, study His Word day and night, memorize it, pray every day, go to church, sing worship songs, and raise our hands because ang goal natin, kapatid, hindi yung, kailangan ko makapagbasa ng Bible, kailangan makapag-aral ako ng Bible, kailangan ko mag-pray, kailangan ko pumunta sa simbahan. Alam niyo po, kapag yan palagi ang iniisip niyo na ang goal niyo ay magawa lahat ng mga yan, believe me, magiging kayo, parang obligado kayong gawin yung mga bagay na yan. Dapat ang goal natin is yung love ni Lord. Amen ba? Minsan nako-confuse tayo eh. Kaya minsan parang trabaho sa atin, parang ang hirap naman ng pinagagawa. Kaya tayo nahihirapan. Bakit? Dahil wala yung pagmamahal. Kaya tayo nagbabasa ng Bible kasi gusto nating makilala ang Diyos para mas lalo nating siyang mahalin. Ito yung mga means kung paano mahalin. Kasi hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo, alam mo Han, alam mo sweetheart, I love you. Paano? Paano mo ipapakita yung sinasabi mong I love you? Ipakita mo at ito yun. Ganon din sa Lord. Sinasabi mo, Pastor, mahal ko naman si Lord. Bakit wala ka nung Sunday? Bakit hindi ka man lang nagpe-pray? Bakit hindi ka man lang nagbabasa ng salita ng Diyos? Amen ba? Ang pagmamahal natin sa Diyos, nakikita po yan. Amen? Hindi po ang goal natin, kailangan magbasa ng Bible. Sabi ni Pastor, naku, may prayer and fasting pa kami, parang mabigat sa kalooban mo na gawin. Bakit? Kasi mali yung rason, mali yung goal eh. Dapat ang reason mo is yung pagmamahal ni Lord. Amen? Andyan pa po ba kayo? Amen. Mahal niyo pa po ba si Lord? Amen. Huwag kayong mag-alala, mahal din kayo ni Lord. The reason why we attend to our life group, help one another, pray and encourage one another, serve and minister to each other because we love our neighbors as ourselves. Mahal nyo ba sarili nyo, kapatid? Pinapakain nyo ba yung sarili ninyo? Di ba nililinisan nyo, nagliligo kayo? Di ba? Kung mahal nyo yung sarili ninyo, ganun din sa kapwa din natin. Importante na nanalangin. Yung isa nating kapatiran nasa ospital, yung isa nating kapatiran may pangangailangan na ganito. Dapat kumikilos tayo, dapat may ginagawa tayo, kapatid. Amen ba? Love your neighbors. Hallelujah. Amen? It's time to kailangan natin mag-grow sa area na to ng pagmamahal. Amen? Mahirap to. Kailangan lagi kang, pag may pagmamahal, hindi ka agad nagagalit eh. Kailangan naiintindihan natin agad. Naiintindihan natin yung sitwasyon. Tama po ba? Second area po, knowledge and wisdom.
kailangan po tayo mag-grow dito sa knowledge and wisdom. Mga awit, 1. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Hindi gayon ang sinumang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. Sa araw ng paghuhukom, parusa niya'y nakalaan siya'y ihihiwalay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, si Yahweh ang pumapatnubay, ngunit ang taong masama, kapahamakan ang hantungan. Amen? Alam niyo po, kapag tayo nakakilala sa Panginoong Hesus, tayo po dapat ay lumalakad sa Kanyang salita, sa Kanyang pamantayan. Amen po ba? Dahil inaantay natin yung muling pagbabalik, babalikan ka ng Diyos. Alam mo ba yun, kapatid? At gusto ng Diyos, pag binalikan ka niya, maayos. At habang inaantay natin yung kanyang muling pagbabalik, inaayos natin yung buhay natin. Papaano? Ng kanyang salita, pinagbubulay-bulayan natin sa araw at gabi. Amen po ba, church? Andiyan pa ba kayo? Kaya nga sabi sa Psalm 119, Your word is a lamp unto my feet, a light to my path. Naghahanap ka ng direksyon ng buhay mo, ang salita ng Diyos, lampara, ang ilaw. Pag hindi mo alam yung gagawin mo. Kaya kapatid, walang Kristiyano na ignorante sa salita ng Diyos. Dahil kung gusto mong lumalim, dapat sa pagdedesisyon mo, maayos kang magdesisyon sa buhay mo. Alam mong mali, bakit mo gagawin? Alam mong masama yan, bakit mong papasukin yan? Amen po ba? Kailangan hindi yung isip natin pabago-bago. Ano ba yung sinabi ng salita ng Diyos? Ano ba yung knowledge ng Word of God? Yung wisdom, yung pag-apply nun. Habang ikaw ay tumatagal, dapat nalalaman mo yung mga bagay na ito na sinasabi ng Diyos at ginagawa mo. Dahil kapag binasa mo, information, nagkaroon ng revelation sa'yo, ganun pala. Magkakaroon ng transformation. Amen? Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo, church? We need to increase in knowledge and wisdom. Amen? Alam mo, dapat nadidiscern mo. Alam mong mali yan. Dapat hindi ka gumagawa ng mali. You should be at the right place at the right time doing the right thing. Amen? At makukuha mo lang yan, sabi dito sa awit, ay yung kung ikaw ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Amen? Next is, Christians are not stupid and ignorant because we exercise their due diligence in examining every word they hear. And as students of God's Word, we are given the obligation to examine well every word we receive, click, post, and share online. Because in the sea of information, the hardest thing to do is to recognize the truth from almost the truth. Yan po ang merong ngayon tayo po na sea of information sa online. Ang daming nagsasabi ng kanilang opinyon at hindi lahat ng opinyon ay tama. Dahil madalas po, almost 90% na maririnig natin po ay akala nating katotohanan. O yung sinasabi ko po ditong almost the truth, na parang katotohanan, pero kasinungalingan pala. Di ba? Like for example, sinasabi natin, hindi, gawin mo yung gusto mong gawin kasi isa lang yung buhay mo. Kailangan, magpakasaya ka. Importante, wala kang natatapakang tao. Hindi po yun galing sa salita ng Diyos. Ang sabi ng Lord, deny yourself. Hindi yung be yourself. Hindi po, deny yourself. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya hindi lahat ng napapakinggan natin sa social media ay tama.
At hindi na napapakinggan dahil artista, dahil ay Christian, dahil ganito. Hindi po. Examine the Word of God. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Amen ba? Kaya dapat lumalalim po tayo para mahanap po natin yung katotohanan. Hindi po tayo lagi nakikinig lang ganito, nakikinig. Hindi po. Kapatid, aralin mo, ikaw mismo, mag-aral ka mismo sa sarili mo. Amen po ba? And then the last one is holiness. In the area of holiness, kailangan po tayo ay lumago. Philippians 1:9-11. I pray that your love will overflow more and more. Amen? Gusto ni na tayo ay sa love, mag-overflow, lumago. And that you will keep on growing in knowledge and understanding. The second one. For I want you to understand what really matters so that you may live pure and blameless lives until the day of Christ's return. May you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ, for this will bring much glory and praise to God. God saves you through Jesus Christ. Niligtas ka. He forgives your sins, sends His Holy Spirit in your heart, and He puts His seal of ownership on your life and says, you are mine, and become a child of God. Tinubos ka ng ating Panginoon. Sinelyuhan ka pa niya ng banal na spirito para sabihin sa'yo, anak, akin ka. Hindi ka nakabilang sa mundong ito. Though you live here, but you're not from here. You are a child of God. But God does not want you to remain just like you were. Ayaw niya na kung ano ka, nung dinatnan nung una ng Diyos, ay ganun ka pa rin. He wants you to He has declared that you are His child in Jesus Christ. Now He wants you to start living like it. But if you have really become His child and His Holy Spirit is inside of you, then He will be helping you to make changes in your life. You will not just stay like you were. As you grow in Christian maturity, you will grow in holiness.